Talata ng araw. Miyerkules, Agosto 13, 2025. Kawikaan 3:11-12. Anak ko, huwag mong hamakin ang disiplina ng Panginoon at huwag mong kamuhian ang kanyang pagtutuwid, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya, gaya ng pagdidisiplina ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Ang Diyos na gumagabay, nag-aalis ng mga hadlang, at sagana na nagbibigay para sa kanyang bayan ay mapagkakatiwalaang disiplinahin sila para sa kanilang kabutihan at para sa kanyang kaluwalhatian. Sa makatuwid, tinuturuan ni Solomon ang kanyang estudyante na huwag hamakin ang disiplina ng Panginoon o mapagod sa kanyang pagtutuwid. Ang paghamak sa disiplina ng Panginoon ay pagtanggi o pagbaba ng halaga nito. Sa karaniwang paggamit sa Biblia, ito ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran ng pagpili sa isang bagay. Ang mapagod sa pagtutuwid ng Diyos ay ang kamuhian o kasuklaman nito. Ang pagdidisiplina ng Panginoon ay hindi parusa, ito ay pagwawasto. Marami tayong natututunan sa pamamagitan ng pagiging disiplinado. Natututo tayong kilalanin ang mga gawa na hindi nakalulugod sa Panginoon at humahadlang sa ating espiritual na pag-unlad. Nang disiplinahin ng Panginoon si Jonas dahil sa kanyang paghihimagsik, naghanda siya ng malaking isda upang lamunin si Jonas. Ang balyena ay sugo ng Panginoon upang iligtas si Jonas mula sa maunos na dagat, ngunit ito rin ang paraan kung paano tinuruan ng Panginoon si Jonas na sumunod sa kanya. Jonas 1:10-10. Ang disiplina sa kamay ng Panginoon ay isang mabisang kasangkapan na ginagamit niya upang hubugin tayo sa uri ng tao na nais niyang maging tayo. Mga puna sa bersikulo na ayon, ang disiplina ay itinuturing na nakakabigat, nakakainis at hindi kailangan. Ang mga bahaging tamad at makasalanan sa atin ay walang nais na hangganan kahit pa ito ay mabuti. Tinututulan natin ang anumang limitasyon sa ating pag-uugali dahil hindi natin nais na makatanggap ng anumang direksyon na maaring sumalungat sa gusto nating gawin. Ngunit ang Panginoon ay nagdidisiplina dahil sa pagmamahal upang pagpalain tayo. Ito ay tanda ng kanyang kagalakan sa atin. Bakit? Dahil hindi siya kontento na iwanan tayong hindi nagbabago, walang motibasyon at walang interes sa kung ano ang tunay na buhay. Hindi niya nais na makita tayong nalilinlang, napapaligaw, o nabihag ng mga mapanlinlang na paraan ng masamang isa. Gusto niyang ilapit tayo sa ating layunin, si Jesus at ang ating walang hanggang tadhana kasama ang ating Panginoon. Panalangin ng pagmumuni-muni para sa talata ngayong araw. Manalangin tayo. Inaamin ko, matuwid na Ama, na hindi ko gusto ang disiplina. Gayunpaman, Ama, sa kaibuturan ko, alam ko na ang iyong disiplina ay para sa aking spiritual na kabutihan at walang hanggang pagpapala. Pakitulungan po ninyo akong mas maunawaan at magamit ang mga sitwasyon sa aking buhay na ginagamit ninyo upang disiplinahin ako, upang ako ay maging mas katulad ni Jesus. Sa pangalan niya ako nagdarasal. Amen.